Hi guys, it's me Jo and welcome to my channel. So, yung topic natin ngayon is about yung overthinking ka ba? Kung ikaw ay nakakapanood nitong video, tapos may kumbaga palagi kang nag-overthinking na hindi na talaga siya mawala-wala. Baka nagkakaroon ka na ng obsessive compulsive disorder. So, yung obsessive is yung obsessed tayo sa ating mga thoughts ay isang terminong tumutukoy sa hindi kanais-nais at nakakainis na mga kaisipang tila hindi maalis sa ating isipan. And then kilala rin bilang intrusive thoughts. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay sintomas ng obsessive compulsive disorder. Ang mga taong nadadiagnose ng OCD ay best talaga sa kanila for therapy is yung cognitive behavioral therapy. Kasi syempre, pag obsessive ka sa mga thoughts mo, naapektuhan dito yung behavioral ng isang tao. So, nagiging kumbaga naging irritable ka na, madali ka nang magalit. Kasi even yourself, hindi mo maintindihan yung sarili mo kung ano yung nangyayari at papaano mo ba ito mai-response. Kasi itong cognitive behavioral therapy, mas focus sila dito sa mga pag-uugali ng isang taong may OCD, yung obsessive compulsive disorder, upang harapin ang pagkakabalisa or anxiety na sanhi ng kanilang mga iniisip. Kasi guys, yung anxiety, yung pagkabalisa that is really real. And siyempre, hindi yan lalabas kung hindi tayo nag-iisip ng mga hindi kanais-nais na kumbaga marami tayong iniisip. Like normal lang talaga na may iniisip tayo. Like, pagising natin sa umaga, ano yung kakainin natin, and ano yung unang gagawin mo, maliligo ka ba, magtututbrush ka ba, maglalaba ka ba. So, hindi mo, kumbaga, yung isip mo, that is the normal. So, may mga solution yan. Sasabihin mo sa sarili mo na, okay, mamaya na lang ako maliligo, maglalaba muna ako, something like that. Kasi, ngayon, yung sinag ng araw, so, makakapag-dry siya ng madali. So, yun ang, kumbaga, yun ang yun ang positive reverse ng yung thoughts mo. But kung obsessive ka na talaga, like yung obsessive ka na talaga sa mga iniisip mo, na akala mo walang solution yung mga problemang iniisip mo, kung ano may mga problemang iniisip mo. So ito lang masasabi ko, mayroong dalawang uri ng sobrang pag-iisip. Ang una ay ang pangkalahatang pag-iisip, like what I mean, yung pang-araw-araw, yun ang pangkalahatan. That's normal for us. Like lahat tayo may mga iniisip, may kanya-kanya tayong iniisip na nag-aalala tayo sa mga bagay na hindi pa naman, yung iba hindi pa namang nangyayari. So kumbaga inuunahan na nila na ang ganitong uri ng labis ng pag-iisip ay kadalasang nailalarawan sa pamamagitan ng pumapasok na dito yung mga what if, like what if kung mangyari to sa akin, and yung what if yung mga nag-aalala ka na hindi pa naman nangyayari, tapos sasabihin mo na what if kung yung relasyon namin hindi mag-work, what if yung pagiging isang ina ko hindi ko nagagampanan, basta maraming mga what if na pumapasok sa'yo. Like yun ang hindi maganda pag ganito na yung mga what if na talaga. You just have to, kumbaga you just have to wait, and kumbaga wait and see what gonna happen, something like that. So yun ang rene-reverse ko siya. Kasi nung time na yun, in my time when I was diagnosed depression,
hindi ako nag-isip about what if. Kasi nung time na yun I was in counseling already. So, kumbaga nasa process na ako. It was hindi talaga siya parang hindi never ako nag-isip kasi ng about ng mga what if na yan. No. Nung time na yun, nung hindi pa ako nag-aano, yun talaga yung, not that's normal kasi pag nasa depression ka talaga tapos hindi mo alam sa sarili mo kasi never kang naging depressed, never kang nagkaroon ng ganyan. But that's normal na you feel irritable, na hindi mo maintindihan ng sarili mo, na marami kang iniisip, na itong what if na hindi mo nagagampanan yung pagiging isang ina mo, na tawag na ito na what if hindi, like sa mother woman, na yung mga ibang mga babae na kumbaga they're body shaming sa kanilang katapos ng panganganak, gusto nila bumalik ulit yung kanilang yung figure nila nung hindi pa sila nagkakaanak, something like that. Tapos nagiging na sila sa kanilang sarili. So ako wala naman akong mga karakteristik na ganun sa akin nung bago akong panganak. Yung akin lang kasi talaga is yung traumatic na nangyari sa akin sa panganganak. Pero yung body shaming, hindi talaga ako na body shaming sa akin sarili kasi that's normal, that's part of being a woman, na pag nanganganak ka is hindi na talaga bumabalik yung yung figure mo. But mayroon namang iba kasi syempre ika nga kasi 'di ba, some other woman, they're insecure their self, they want to be same as before, but sometimes it is impossible kasi syempre hindi naman lang one snap of your finger na babalik uli yung yung katawan mo. You have to work it hard first, and also like kung gusto mo talagang hindi ka tumaba, you have to see your diet and limit kung ano dapat ang yung mga hindi dapat kinakain mo na, it's like fast food chain, like also like sweet, you have to avoid that. Kasi ako never talaga ako naging addicted sa mga sa mga eating. I never had an eating disorder, I never had a sweet problem, something like that, no. Kasi since before hindi naman talaga ako mahilig sa mga ganun. So para sa akin, never ako nagkaroon ng body shaming sa aking sarili kasi I'm proud being me, and I'm very contented what I had to myself, kasi hindi importante kung ano yung panlabas natin. Ang importante is yung panloob natin, that we are okay, we are healthy mentally and psychologically. Kasi yung physical, guys, we can do something with that, but yung emotional and yung mental, that is really difficult kasi you really need that very, kumbaga, yung espesyalista talaga. And also like, kung syempre pumapasok din dito yung like what if na sasabihin mo sa sarili mo na what if na mayroon nga akong mental health problem, syempre magkakaroon ito ng mga expenses. Of course, you have to go every month to consultation and plus the medication, so you're worried too much that's what they gonna happen in the future. But dapat hindi mo alalahanin yung mga mangyayari sa future kasi hindi ka pa nandoon. Yung unahin mo is yung present, yung nangyayari now sa yung sarili, and you have to take care that yourself as soon as possible. Kasi papaano mo makakamit yung future kung hindi mo pa naaano yung present mo. So you have to deal first your present, and we'll see what gonna happen, right? Kasi syempre guys, pag pumupunta ka ng every month sa psychiatrist, nagkakaroon ka rin ng kumbaga ng more information, and you also realize that also to yourself. Kasi para sa akin na yung psychiatrist kasi is a big tool to me, na nakatulong talaga siya, but 50% is sa akin talaga din. Kasi syempre, hindi naman ibig sabihin na, nagpapa-psychiatrist ako pero wala namang nangyayari sa akin. The question is, are you helping yourself also? So kasi hindi lang naman sa psychiatrist magmumula yung healing mo, nanggaling din sa'yo. Kasi ikaw mismo yung nagdadala sa sarili mo. Yung psychiatrist is just a tool to help you, to put you back, and everything is really from you. Manggagaling talaga sa iyo. Yun ang healing talaga. So ito naman yung pangalawang yung pangalawang labis na mga pag-iisip. Mga bagay na nangyari na. Nangyari na, like we're talking about a couple of minutes ago, yung future, and now
yung past na nangyari. So, ang ganitong labis na pag-iisip ay madalas na nailalarawan sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating sarili sa mga or nanghihinayang tayo or mga desisyon na ating mga ginawa sa ating buhay, 'di ba? Kasi syempre that's what we realize also kung magdesisyon tayo sa ating buhay, and then kumbaga nasa punto na tayo na we realize na bakit ganito yung desisyon ko, bakit hindi muna ako nag-isip, something like sinisisi mo yung sarili mo. But for me, yung reverse ko talaga yan, yung reversion ko sa aking sarili is sinasabi ko sa sarili ko, kung hindi ko ito ginawa, itong decision ko, hindi ako magiging ako. Hindi ko mahanap yung tunay na kasagutan sa sarili ko. Kasi hindi mo makikita yung isang bagay na kapag hindi mo siya i-grab, hindi mo siya kumbaga bibigyan ng one shot sa iyong sarili. Kasi syempre kung papangunahan mo yung sarili mo na hindi ka pa nandun, pero pinangungunahan mo na, and then kung nandun ka na, and then you realize may mga pagsisisi, of course that's normal, at panghihinayan, that's also normal. Kasi ako, sabi ko sa sarili ko, yung pinagsisisihan ko lang talaga is yung hindi ko pinagpatuloy yung aking education course, but hindi ako happy. Pinagsisisihan ko siya, but hindi ako happy if ever man kung nakagraduate ako, kasi hindi yun ang gusto kong gawin sa buhay ko. May gusto akong hinahanap na dito ko lang sa Belgium nahanap, yung pagiging isang chef cook. Kasi for me, that is my passion. Kumbaga na ilalabas ko doon. Yes, that's true. It is really tiring. It's very heavy job. It's not easy job, but physically, I am tired, but psychologically and emotionally, I'm very happy and contented my job. Kasi para sa akin, yung cooking talaga is not like na nagluluto-luto ka lang, without any passion or something like that. Kasi yung pagkain, hindi yan sasarap pag hindi mo binigyan ng pagmamahal, pag hindi mo yan finokus, So yun, kumbaga pag linagyan mo siya ng maraming asin, syempre aalat siya. Dapat ibalanse mo yun. Ganyan talaga din ang buhay natin, na may mga desisyon tayo, at sa huli may mga pagsisisi tayo, but yung desisyon na yun, kumbaga nakikilala natin yung ating sarili, yung pagiging yung tunay nating sarili, na panghihinayang. I think manghihinayang ako kung hindi ko grab yung opportunity na to. Kung nung time na yon nasasabihin ko sa asawa ko, no, I don't want to marry you, manghihinayang ako. Para sa akin yun ang panghihinayangan ko. Pero yung pagsisisi ko lang talaga is yung hindi ako nakapagtapos. So may mga tao talaga na nagsisisi sila sa kanilang sarili, yung mga desisyon, at nanghinayang sila about yung mga sacrifice na ginawa nila. Ako, may panghihinayan din ako yung mga sakripisyong ginawa ko sa Pilipinas, yung pamilya ko, yung mother ko, at yung sakripisyo ko na napalayo ako sa pamilya ko. But itong sakripisyo, para sa akin, kumbaga pinapakita sa aking sarili na kung gaano ako katatag, na kahit malayo yung pamilya ko, and nagagawa ko pa rin na maging isang independent sa buhay ko, na maging isang ina, maging isang asawa, maging isang employee, maging isang anak. I just do my best. And I also nilalagay ko rin sa sarili ko na yung mother at father ko, it's not forever na nandito sila sa mundo. Kasi once, if ever man in the future, hindi pa natin alam na mangyari. Of course, everybody going to die, hindi natin yan alam. But I'm already prepared. I know it is really painful for everything. I know a lot of people, they feel that pain kung nawawalan ng kayo ng mahal sa buhay, especially yung mga taong nakasama mo for the rest of your life, na nandyan sila, like your parents, your mother, your father, and your husband, your brother, something like that. So, yung mga connected sa yung buhay, I know it's not really easy. So, ito yung mga example na makikita mo sa yung sarili na nagre-replay ka sa